Makakaupo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ako nga po pala si John Lloyd. Ay, mali. Mali. Kamusta na kayo? At kung ako ang inyong tatanungin, ako'y nasa mabuting kalagayan. Di ba sa ganyan nag-uumpisa ang ating mga sulat pag tayo'y nangangamusta. Kami po ni Ate Susan, pwede ka bang tumayo at kumaway-kaway? Ay naiki-happy sa inyo dahil sa inyong nabalitaan namin 21st tama ba yung chismis? 21st anniversary ng ating church dito, ng ating center dito, ng Day by Day Center dito sa Bikutan. It dawned upon me na 21 years, hindi ko alam kung ito yung church din that because I served we've served at Day by Day for about 4 years, mga 2001 to 2005. At isa sa mga duties ko at that time was actually to serve sa isang satellite center dito sa Jollibee sa may Baymart. So meron bang natitira doon? Ayun. So sila 21, kayo 24. 23. Sila rin. So, madami-dami pala naman. Maraming salamat po. Truly an honor to serve today. Tulad ng ating kinanta kanina, napakabuti ng ating Diyos. At nawa, sa atin pong sharing sa umagang ito, tayo ay magkaroon ng genuine encounter with the Lord. Kasi, baliwala naman tong pagpunta natin sa mga ganitong gawain kung hindi natin masasabi at the end of the day, I had a genuine encounter with the Lord. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga songs na inalaw niyong makanta namin. Truly, we are grateful, Lord, dahil napakabuti ninyo sa amin. Sa umagang ito, humihingi po kami ng maigsi, subalit malinaw at makapangyarihang salita ninyo. Naihipo sa aming mga puso, babago sa aming mga pananaw, therefore babago sa takbo ng aming mga buhay. Sa sandaling panahon ng aming pagsasama-sama, sa sandaling sharing ng inyong salita, Lord, mangusap po kayo sa amin. Di namin tinatanggap anumang gawa ng kaaway. Ang tinatanggap lang namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam nyo, bagay kay Lord ang pinapalakpakan. Bagay na bagay. I remember a few years back, since matagal-tagal naman akong hindi naka-fellowship with Day by Day, at when I had this message from our pastor, kay Pastor Jonathan, truly a surprise, a pleasure actually, na muling maka-fellowship kayo. So dahil nga po ito ay first time since 2005, pinayagan niya ako na hanggang 3 p.m. na mag-i-speak. So game kayo doon. Yung iba, syempre, hindi na maangiti. Few years back, may mga pagkakataon na because my last engagement with Day by Day Ministries actually was 2005-2006. So around 2005-2006, na-involved na kami sa global missions. That's why mas madalas kami lumalabas ng bansa, nagmi-ministry. Until 2011 when the Lord led us na makapag-start din ng church called AFC Philippines, Agape Family Center Philippines, which is our mother church namin actually is in Brunei. It's a Bruneian Chinese church that asked us to start here in the Philippines. Now, going back to my story, dahil wala kaming hinahandelan na church noon, wala aming hinahandelan na church noon. So free ang aking oras. Free ang aming oras, especially pag weekends. Kung walang invitation, di free. So we go to different churches. Nagkataon, meron akong isang kaibigan na Amerikano. Yung kaibigan kong ito, 30 plus years na sa Pilipinas. Sa tagal niya rito, nagtatagalog na siya. In fact, pagka nagpapakanta siya sa church, Tagalog. Tapos minsan, na-curious ako sa kanya, bro,
Pag umuwi ka ba ng Amerika, joke ko lang to dapat sa kanya. Nahirapan ka na ba mag-English? Amerikano siya. Napat, joke ko lang sa kanya, bigla siyang napaisip. Sabi niya, come to think of it. Sabi niya, oo nga no. Pag daw umuwi siya sa Texas, kailangan niya ng 1 week para magbalik ang ulirat niya sa English. Tapos pag may kausap siyang Amerikano, na kalahi niya, tinatanong kung saan siya galing. Kasi ang accent niya, Ilocano na. Dahil naka-base siya sa La Union. Now, ba't ko yung kwento? Kasi there was a time tuwing uuwi siya ng Amerika, iniiwan niya sa amin yung church niya. Wala pa ako kasing hinahandala na church noon. So iniiwan niya, sabi niya, bro, uwi kami ng Amerika, pwede bang ikaw muna magpastor dito? Minsan 1 month, minsan 2 months. At hindi lang yon, iniiwan niya pati apartment niya, iniiwan niya kotse niya, basta iniiwan niya lahat sa amin. So isang beses, napatsyempo, nandun ako, may laban si Pambansang Kamao. Manny Pacquiao. Mga ano to, 2007. Bago ako pumuntang UK. Aba, napansin ko, ang tradisyon doon, pagkatapos ng service, manonood ng laban. Yan ganon. Yung, syempre, banal muna. Worship muna. Kesa naman di ka muna nag-worship. Tapos, although alam ko naman, habang nag-worship kami, yung utak nila, nandun na sa boxing. Aba, pinapanood ko sila, nag-worship kami. Aba, pag worship, hindi makapalakpak. Pero pag kay Pacquiao, hinihimatay pa. Actually, napagalitan ko maraming leaders doon. Dahil sabi ko, ang palakpak mas bagay sa Panginoon kesa sa tao. At mukhang hindi nyo na-gets kasi hindi kayo pumalakpak. Pag hinihimatay ka sa tao, may malaki kang problema. Dapat hinihimatay ka dahil mabuti ang Diyos sa'yo. Amen? At ba't nga ba natin hindi masasabing mabuti ang Diyos? Tulad ng theme natin today, napakabuti ng ating Diyos. Especially sa panahon po natin ngayon, actually, lagi ko itong naririnig. I started in the ministry very young. I started when I was about 7. Dahil kinumit na kami ng aming mga magulang sa Panginoon. So, in effect, I've been serving for about 47 years. Opo. Opo. It's the 33rd anniversary of my 21st birthday. I am now 54. Ang ine-expect ko, sabi nyo, parang niniwala talaga kayo na 54 ako. I am 54. I started in 1978 to serve in the church. So it's now my 47th year. At doon sa 47 years, ang dami ko na napanood, na-observe, na-experience with regards to church life and church ministries. Lagi ko itong narinig, sinasabi ng mga preachers, mabuti ang Diyos. Can you turn to the person beside you? Sabihin mo, mabuti ang Diyos. But nevertheless, kahit pa yan ang press release natin, kahit yan ang sinasabi natin, hindi maaalis maraming bagay dito sa planeta na kadalasan nagdadala sa atin para makalimutan nating mabuti ang Diyos. Naranasan nyo na ba yung alam nyo mabuti si Lord, pero mo ang sa kapitbahay nyo? Naranasan nyo na yun? Yung sitwasyon na ganon, mabuti si Lord, pero parang at this time, hindi yun ang experience mo. Parang nakikita mo, ba't yung kapitbahay ko, laging may bagong kotse, may bagong TV, ikaw man, kung magkabagong TV sa bahay nyo, may kasamang ubo. Yung mga ganon tipo. But nevertheless, nothing can happen in this world na pwedeng magpasinungaling na mabuti ang Diyos. Isa sa nagiging problema ng tao sa mundo, hindi lamang sa panahon natin, pero siguro mas lalo na sa panahon natin,
ay yung kapayapaan sa buhay. Yung pagkakaroon ng kapanatagan, kapayapaan, at katahimikan sa buhay. Yan po ang pagtatangkaan nating pag-usapan sa umagang ito sa isang mensaheng pinamagatang Greater Peace. Greater Peace. Ang take-up verse po natin ay matatagpuan sa Philippians 4:6-7. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa umpisa po ng verse na yan, meron agad utos sa atin. Do not, at ano raw yung do not? Be anxious. Sa aking mga teaching, sa aming mga preaching, sa aming church, ini-stress ko to. Pagka may nakita kayo sa Bible na do not, ibig sabihin nun, huwag mong gagawin. Huwag mong gagawin. Ibig sabihin, huwag. So sabi dito, do not be anxious. Una, yung salitang anxious, magandang nasasabi yan. Kasi, pag nasasabi mo yan, mapagkakamalang kang matalino. Di ba? Yung ano, sister, kamusta ka ngayon? Parang balisa ka. I'm anxious eh. Iba yun. I'm anxious eh. Huwag lang sa'yo papaspell. Huwag lang sa'yo papaspell. Dahil pagka sinabi ng, sige nga, spell anxious, actually worried lang ako. So actually, ibig sabihin ng anxious, worried, fearful. Sa Tagalog, may kinakatakutan, kinakabahan. So yun. Ang sabi ng Bible, do not be anxious. So, nabibilang natin ang mga kasalanan na may do not. Do not murder. Do not steal. Ano-ano pa ba mga may do not? Bukod sa Mr. Do Not. Lahat yun. Actually, sa Ten Commandments, nandun yun. At actually, huwag tayong magkakamali. Yung Ten Commandments, intro lang yun ng mga utos ni Lord. Sangkaterba utos ni Lord. At part ng utos niya, do not be anxious. So, pwede kayang makonclude na, pag lagi akong kabado, lagi akong nervyosa, lagi akong natatakot, nagkakasala ba ako kay Lord? Sige po, mga hanggang 11. Actually, dahil pag tayo nakakatakot sa puso, isa lang naman sinasabi nun, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. I get it. I get it. Ang dami namang ikakatakot sa mundong to. Ang dami talaga. Yung mga banta ng pagtaas ng... Di ba, napansin nyo lahat tumataas? Height lang talaga, hindi tumataas. Pero yung presyo ng ganito, presyo. Tapos kadalasan, yung kinakaba mo, wala ka naman nun. Nakakabahan ka, tataas ang presyo ng gasolina, wala namang kotse. I get it, syempre, tataas ng konti yung pamasahe, pero bata pa ako, naririnig ko na eh. Hindi na namin kakayanin. Pagka tumaas ang presyo ng bigas, tumaas ang... Inabot ko na ang pamasahe 60 centavos. Ngayon, magkano na ba? Yung minimum 13. Buhay pa ba kayo? So, hindi totoo na pagka tumaas ang presyo, mamamatay ka. Inabot ko yung bigas na 8 pesos. Ngayon, 60 plus. Depende sa kung social ka, yung kumakain ka ng ng pink rice. So, ibang usapan din yun. Pero the point is, ang dami sa kinakaba natin, hindi naman pala totoo. Yung kinakabahan ka sa ganito, yung pala, may kakilala ko, lahat ng sabihin sa TV na sakit, meron siya noon kahit wala naman. Meron ganun, di ba? Yung taong ganun yung,
At ang simptomas po ng sakit na to ay inuubo siya na nangangati. Yung habang nanonood siya, bigla siyang inuubo, bigla siyang nangangati, at pati ulo, kumakati. Kumakati rin ang ulo niya kasi natatakot siya kagad. Sabi ng Bible, huwag ka matakot. Bakit? Sabi sa 1 Peter 5 verse 7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Casting, ibig sabihin, give. Ibigay, isuko sa Panginoon. Why? Because He cares. Ito yung mga paboritong linyahan ng mga nangangampanya ngayon. I care. Pero Bible na una dun. Si Lord na una dun. He cares. Si Lord ang tunay na author ng Malasakit Center. Cast all your anxieties on Him because He cares for you. At dahil may care si Lord sa atin, ito binibigay niya sa atin yung salitang shalom. Are you familiar with the word shalom? Generally speaking, pagka pinag-usapan ay shalom, ang ibig sabihin nito ay peace, kapayapaan, which, totoo naman, pasok na pasok yun doon. Philippians 4 verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. That is shalom. That is peace. But I would like to propose to you today that shalom is much more than peace. Marami pa siyang ibig sabihin at marami pa siyang dinideclare sa buhay natin. Bukod sa kapayapaan, bukod sa peace, ito kasama sa salitang shalom. Kasama po ang salitang health. Kasama ang kalusugan. Kaya pala sa Psalm 103, verse 1 to 3, ito sinasabi, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. Alam ko po, may dalawang kampo sa Kristyanismo. May tinatawag na sa English, cessationist. Ibig sabihin nun, yung mga nababasa natin sa Bible, noon yun, ngayon hindi na. Like pagpapagaling. Meron ding tinatawag na alimutan ko sa English, pero ang ibig sabihin nun sa Tagalog, hindi, tuloy-tuloy pa rin yan. So may cessationist, may naniniwala na tuloy-tuloy pa rin. On my part, I believe na tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. Na ang kapangyarihan ni Lord na na-experience sila noon, na nababasa sa Biblia, pwede ko maranasan ngayon. Siyempre, hindi naman to pilitan. May cessationist, merong tuloy-tuloy. Of course, you're free to be wrong. Di ba? So, ba't ko nasabi yun? Kasi ang dami nun naming testimony naranasan at narinig with regards to this. Yung He heals all my diseases. Hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasakit. Actually, come to think of it, kaya mo nga mapapatunayang He heals all your diseases kasi nagkasakit ka. Kaya mo mapapatunayan yung mga salita ng Lord totoo kasi mararanasan mo. When my dad passed on last year, sadly, when he passed on, kami ay kaming magkakapatid ay wala dito sa Pilipinas. We were in the UK. My brother, Pastor Roman, was in the UAE. My sister was in Qatar. Ang naiwan lang dito ay yung mami ko, sa yung anak ko. We're about to go home actually. Pero hindi na namin inabot si Daddy. Wala siyang sakit. It was just his time to go. He was 78 years old. At ba't ko nasabing it was his time to go? Kasi nung pagpasok ng pandemic, si Daddy ay naoperahan sa gums. Yun lang ang sakit nun, naoperahan sa gums. Nung inuwi namin siya sa bahay, after a few minutes, kumakatok si Mami sa kwarto namin. Nagpapanik siya kasi si Daddy hindi na humihinga, in short, patay na siya.
But when we went down the stairs, this was 2020, February 2020, bago mag-lockdown. Pagbaba namin, na-sense namin ni Pastor Susan, spiritual attack to. Hindi ito physical. Kaya we had the faith to speak to the body of my dad and say, in Jesus' name, hindi ka pinauwi ng Lord from the hospital para mamatay ka lang agad ngayon. We call forth life upon your body in Jesus' name. In a few seconds, gumagalaw na uli ang tatay ko. In a few seconds, tapos hindi niya alam ano nangyari. Tapos pinapawisan siya ng malamig. Nung namatay siya finally, last year, July 2024, of course, we have sadness in our hearts. Pero we were able to accept it and say, salamat Lord, dun sa 4 years o 3 years na extension mo sa tatay namin. Kasi time niya na. Now, what am I trying to say? Sa mga panahon na yon, as I was trying to encourage my family, I told them, sa mga ganitong panahon, dito mo na ina-apply lahat ng narinig mong message, lahat ng pinreach mong message, at lahat ng kantang kinanta mo, at lahat ng naranasan mo o narinig mo patungkol sa Panginoon. Kayo po, pagka meron kayong nararamdaman sa inyong katawan, you know, at 54, talagang meron ka na naman talagang mararamdaman. Pero tanungin ko kayo, ano mas magandang lumalabas sa bibig? Yung naku, ang sakit naman nito, ikamamatay ko na yata itong bukol na to, itong tigyawat na to. Or, the moment na may maramdaman ka sa katawan mo, ang unang lalabas sa bibig mo, He heals all my diseases. Kayo na lang ang pumili. Pero ang sabi rin ng Biblia, life and death is in the power of the tongue. Walang magic doon. Pagsunod sa Panginoon, na pwede mong ilabas sa iyong bibig, He heals all my diseases. Sino po dito yung may nararamdaman kayo sa katawan niyo? Masakit likod mo, masakit ang tuhod mo, yung buhok mo, minsan pati buhok sumasakit. Hindi kaya mas magandang lumalabas sa bibig? He heals all my diseases. Kasama yan sa shalom. Pero nasa inyo yun kung gusto nyong ipaglaban ng karapatang magkasakit. The last for me as I read God's Word, ang gusto ko ipaglaban ang aking karapatang gumaling. Sabi ng 3 John 1 verse 2, Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Ano pa ba laman ng salitang shalom? Pinapangako din dyan ay prosperity. Now, kakaiba to sa prosperity gospel. Ano yung prosperity gospel? Yung lahat na lang ng ungot tungkol sa aperahan, tungkol na lang sa ganitong kailangan mo ibigay para palitan. Now, I get it. May isinusuko sa Lord. Pero hindi lahat ay ganun ang usapan. Pero sa salitang shalom, nakapaloob po doon ang pag-prosper ni Lord sa atin. Sabi sa Nehemiah 2 verse 20, Then I replied to them, The God of heaven will make us prosper, and we his servants will arise and build. But you have no portion or right or claim in Jerusalem. Now, backstory, sa panahon po ni Nehemiah, kailangan nilang i-rebuild ang Jerusalem. Siyempre, tuwing may gagawin ka na gawain, na pinapagawa sa iyo ni Lord, hindi maaalis ang mga asungot. Hindi maaalis ang mga kontrabida sa pinapagawa sa iyo ni Lord. Kasama dyan yung maglalagay ng doubt sa iyo. Pinapagawa ba talaga sa iyo yan? Kadalasan, yung mga nagsasabi sa iyo na, pinapagawa ba talaga sa iyo na Lord yan? Kasi sila, wala rin silang magawa para sa Panginoon. Gusto lang nilang mandamay.
Nawa, wala ni isa sa atin dito ang magdi-discourage sa kapatid na gustong sumunod kay Lord, tapos babanatan mo ng, pinapagawa ba talaga sa iyo ni Lord yan? Baka guni-guni mo lang yan. Baka kulang ka lang sa paligo. Funny how we tend to see people who hear from God as weird. Samantalang nakasulat sa Bible, in the book of John, my sheep hears my voice. Tanong, dito ba sa atin, sa physical life, ang bingi normal o abnormal? Ano? Sige po, paki-research. Ayan, may cellphone kayo, paki-google. Diba? Kaya nga pag bingi ka, pwede ka mag-apply ng PWD. Although maraming fake ngayon na PWD card. Pero pagka you're hearing impaired, yun, para social, hindi bingi. Hearing impaired. Pag hearing impaired ka in the physical, apply ka PWD, may 20% discount ka rin. Bakit? Kasi ang tingin, abnormal. May abnormality. Pero ba't pag spirituality pinag-iisipan o pinag-uusapan, pag may narinig ka na ang sinasabi, ito sabi sa akin ni Lord nawiwirdohan ka, ang tingin mo abnormal kasi naririnig si Lord. I'd like to tell you frankly, ang abnormal sa Kristiyano, yung di mo naririnig si Lord. Diretsuhan kung sasabihin yan. And by the way, pwede mo marinig si Lord sa I've experienced that. We've experienced that. Audibly speaks to you. Speaks to your heart, speaks to your mind, pero most of the time, He speaks through His Word. That's a kind of hearing from God. Kaya siguro magandang prayer, Lord, bigyan niyo ako ng ears to hear you. Most of the things that we've done in ministry is because we felt we heard from God. At bakit nga ba hindi namin makonclude yun? Kasi halos lahat ng pinapagawa sa amin ni Lord, di naman namin kayang gawin. Mamaya magkikwento pa ako ng konti, around 2:45. Pero ito, yun, sinasabihan si Nehemiah, may pinapagawa si Lord sa kanya to rebuild Jerusalem. May mga asungot, yung mga nagbibigay ng doubt. Normally, yun yung ganon. Tapos it kills your spirit. Pagka merong nagbibigay ng doubt sa'yo. Pero alam mo, pag alam mo si Lord ang nangusap sa'yo, paglalaban mo yun. Paglalaban mo yun. Kaya He has the gall to say, our God will prosper us. Kahit ano pang pinagsasabi niyo. Jeremiah 29:11, of course, the context is about Israel, pero generally speaking, nung usap si Lord sa atin dito na may mga plano siya sa atin at ang plano niya for your good. Ang katotohanan niyan, mga kapatid, si Lord lang ang walang kaplano-planong masama sa atin. Kaya pwedeng panghawakan ang mga pangako niya. Philippians 4:11-13, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Now, ba't nasabit yung verse na yan? Kasi we're generally speaking about greater peace. Kadalasan, nawawala ang peace natin pagka nawawala na yung tinatangkilik natin. 2008, one of our earlier ministry time in the UK, mga 2008 yun, August yata, August to September, nasa London kami. Ito yung panahon na yung nagkaroon ng stock market crash.
Pwede nyo i-research yan, 2008. Kitang-kita namin yung Friday, namamasyal kami sa around London. Friday, di may pasok pa. Pagdating ng Lunes, dun sa mga business district dun sa London, automatic kasi yung mga card nila dun. Biglang yung mga papasok sa trabaho, hindi na nila ma-access yung pinto kasi tanggal na sila agad sa trabaho dahil sa stock market crash. At that time, marami-rami ang nagkaroon ng mental illness sa UK. Hindi rin kaunti ang nag-suicide. Why? Because they thought their life was over dahil wala na silang trabaho. Sa Japan, may ganong mentalidad din ng mga Hapon. Ang loyalty nila sa trabaho. Kaya pagkalimbawa, makakita ka doon ng may anniversary sa Toyota, 25 years siyang nag-work doon. Yung all of his life, doon niya binigay ang buhay niya. Tapos, biglang matatanggal siya. Kadalasan, ang ending nun, harakiri. Kala niya, tapos na buhay niya, so wala na siyang trabaho. Kaya pala tinuturo ng Bible sa atin, isa sa secret ng prosperity is this, matuto kang makontento. Matuto kang makontento. In ministry, we have experienced almost everything. Naranasan namin yung In the early days, pagka na-invite kami, syempre may grupo akong kasama. Minsan, probinsya yon, so kadalasan naman ng invitation, walang budget eh. Hindi ko lang alam dito. Saan na ba? Sa kadalasan ng invitation, walang budget yan. So, syempre, you're serving God, so punta ka pa rin doon, doing your best. May mga times na tutulog kami sa jeep lang. Yung sinakyan namin jeep, ay matutulog. Naranasan namin yung minsan, invited kami sa Cebu. Aba, praise God, di kami sa jeep matutulog. May nag-offer kapatiran sa probinsya, doon sa Talisay, Cebu. Pastor, doon na kayo sa rest house namin. Ganda ng pangalan eh. Rest house. O di, kami doon. Ba, pagpasok namin, maganda naman yung bahay. Kaya lang parang crime scene. Yung pagpasok mong gano'n, yung mga portrait, pero yung naaagnas na yung picture yung puti na yung mukha nung sa portrait. Eto, sa mga kwarto namin, aba, ang cute ng mga unan. Ang liliit. Yung pala, negosyo niya, punerarya. So, yung una namin, yung ginagamit sa kabao. Tapos, nung gabi na, nagpe-pray kami nung group. Kasi kinabukasan yung worship seminar. Pe-pray kami. Biglang bumubukas yung gripo nang wala namang nagbubukas. Kasi lahat kami nasa alas eh. Tapos biglang humahangin ng yung kulang na lang. Yung kulang dun sa sa senaryo. Experience namin yon. Na-experience namin yung in-invite kami. Hindi ko na sabihin kung saan. Moti ko pa masabi. Basta somewhere in Luzon. Si Mami, bago kami umalis, naalala ko nun si Roman, may invitation siya somewhere. So, binibigyan siya ng pera ni Mami. Oh, anak, para may hawak ang pera. Sabi ni Kuya Roman, Mama, wag na, bibigyan naman ako dun eh. Hindi, dalhin mo to para at least may panggastos ka. Pumunta na siya, naabarong pa siya eh. Pumunta niya. Pagdating niya doon sa lugar, natapos yung ministry niya, umuwi siya, buti na lang daw binigyan siya ni Mami kasi ang dala lang niya pa uwi, plaki. So kami naman, karanasan namin, may isang invitation somewhere in Luzon, dala kaming sasakyan. Tapos, may kasama ako. Aba, foreign funded pa yung gawain. Tapos nung ending nung tapos na ako mag-speak, tapos na kami tumugtog, eto na, binigyan na kami ng pakimkim. Hindi nyo to mahuhulaan.
ang pakimkim, bookmark. Tapos ang gagawin mo? Naggasolina ka, may gastos kayo. Alam naman, pumunta ako ron at awayin ko sila at sabihan sila na siyempre, pangit yun. So, paalis na kami. Paalam, thank you sa bookmark. I'll treasure this. After mga ilang seconds, may tumawag sa akin sa phone. Andiyan ka pala. Kaibigan ko na pastor. 30 minutes away from that city. Daan ka rito. Kinukulit ako. Sabi ko, hindi na, pauwi na kami. Sa loob-loob ko, magagas pa ako papunta dyan. So sabi, hindi, punta ka, nangulit siya. In short, pinagbigyan ko, punta kami. Yung pala, yung blessing na dapat binigay sa amin nung conference na yun, sa kanila manggagaling. Pagpunta ko ron, nilagay sa van namin yung isang sakong bigas, tapos isang sakong, yung pampagood bread, puting sibuyas. Isang sako din. But wait, there's more. Nung paalis na kami, ganito yan Gusto niya imuestra ko sa inyo kung ano nangyari. So yan, nung paalis na kami, biglang may tumatawag, Pastor Romel! Nung narinig ko yun, unti-unti akong Tapos nakita ko, isang ate biglang, Pastor Romel. Ako naman, ihinto sa sakya. Bumaba ako, ate! Sabi niya, umalis kayo agad. Nabutan ako ng envelope. Year 2000. May nag-abot sa akin ng 2.5. Year 2000. Doon ko napatunayang, wala pala ako talagang dapat ikatakot. At hindi ko kailangan makipag-away dahil sa pera. Kasi kung di sa akin binigay ito, may paraan si Lord para tumating sa iyo yung pinabibigay ng Panginoon. Ang secret, makontento. Kaya maraming nawawalan ng kapayapaan kasi may dinidesire kang nasa kabila. Kaya sabi ni Apostle Paul, I've learned to be content. Yun yung mga karanasan namin. Pero naranasan din namin na pagdating namin ng Belgium, nagulat kami, naka 5-star hotel kami. Isang beses, papunta kaming London, dito sa NAIA. Kaatugtog lang namin, anniversary ng DZAS, tapos takbo kami sa airport. Punta namin sa airport. Ang tagal, Emirates yung sasakyan namin Mga 2010, 2011. Nainis na ako kasi kaya gusto ko maaga sa airport. Gusto ko nagre-relax lang ako sa loob. Ayoko yung humahangos. After 30 minutes, bumalik yung isang kuya. Pagbalik niya, sir, ako nga pala yung manager dito. Sabi ko, okay, sige po. Tapos, tama po ba? Kayo po ba yung narinig ko sa radio? Kailan po? Kanina po. Opo, kami nga po yun. Sige po, sandali lang Pagbalik niya, pinalitan niya yung aming boarding pass. Pasensya na sir, ang powers ko lang mula Manila hanggang Dubai. Dubai to London, pasensya na. Nilagay kami sa business class. Kaya pag sakay namin sa business class, sabi ko kay Ate Susan, papahalatang first time natin dito. Pag upo namin, may dumaang attendant. Sabi ko, sir, pwede picture mo kami? Kasi para wag mahalatang first timer kami. Pwede ba itong souvenir? Di ba hindi halatang first time? Hindi ko ginawa yun. Pero the point is, gulat kami ng gano'n. Pauwi kami dito sa Pilipinas na matay si Daddy. Bago kami sumakay sa Dubai, yung aming layover flight. Eto na naman, foreigner ang kausap namin. Bago kami sumakay ng eroplano, sabi kay Susan, Madam, can I get your boarding pass? So, di sinuko niya.
Akala naman namin, anong kasalanan ang nagawa namin? O, biglang nagtanong si Susan, sabi niya, what's the reason that you're getting our boarding pass? Sabi nung lalaki, you're gonna like the changes, madam. Eto na naman, ang ending. Bago kami sumakay na eroplano, nilipat nila kami sa business class nang di namin alam bakit. Nagluluksa kami nun. Mas masarap pala magluksa pag business class. Pero ang point, ngayon nakakaranas kami ng ganun. Pero anytime na ibalik kami ni Lord dun sa matutulog ka sa ganito, we're ready to do that. Kasi kontento naman kami. First Timothy 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Bilisan ko na lang, isang nakapaloob din sa salitang shalom ay wholeness. Yung kabuuan ng ating pagkatao, kabuuan natin. Sabi sa 1 Thessalonians 5:23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ang isa po sa magandang dinudulot ng ating pagtitiwala sa Panginoon, yung wholeness ng ating pagkatao. Kaya pwede talaga masabing hindi porkit hindi ka nakapag-asawa, kulang ka. Meron talagang mga tao na nilagay ni Lord para magka-partner, meron ding hindi. Kaya nga sa aking, sometimes when I counsel someone, kadalasan kasi ang tanong mali, lalo na pagdating sa love life. Ang tanong ng lagi ay, sino po ba? Kasi ang unang tanong kay Lord, hindi sino. Ang unang tanong, meron po ba? Mahirap makahanap ng sino kung wala naman. Ang prayer natin, at nawa maging prayer natin ito, yung ating kabuuan, yung ating wholeness, kay Lord natin hinahanap. Hindi sa comment ng tao, hindi sa commendation ni ganito, kundi sana pangarap natin, Lord, kayo po ang kabuuan ko. Having said that, na ang shalom kasama ang peace, health, prosperity, and wholeness, ang totoo, hindi rin naman tayo exempted sa mga trouble dito sa planeta. Kaya nga, as I was speaking in our church this morning, because dun sa 9/11 na bumagsak sa New York na mga buildings, may mga Christian din dun, nadamay sila. May mga banggaan, may Christian din dun eh. Although, sa kabutihan ni Lord, may mga times, meron siyang ini-spare. Limbawa, sa Egypt, if you look at the book of Exodus, particularly chapter 8, 9 to 10, sabi ni Lord, itong mga parusang to sa Egypt, mararanasan nila pero kayo hindi. Kasi may mga times, gusto maglagay ni Lord ng distinction na ito akin. Kaya, isa sa mga nagkaroon sa Egypt, yung Pigsa Festival. Pag binasa nyo yung Exodus chapter 8 and 9, isa sa parusa sa Egypt, pigsa eh. Lahat sila may pigsa. Yung mga Israelita, wala. Sana wag mangyari sa atin, no? Diba? Yung lahat may tigyawat, tayo wala. Pero minsan, ginagawa ni Lord yun eh. And, ba't niya ginagawa? Gusto niya yun, magagawa natin. Pero having said that, alam mo, mga common troubles dito sa mundo, talaga naman nadadamay tayo. Sabi sa John 16, verse 33, I have said these things to you that in me you may have peace. Why? In this world you will have tribulation. Small t lang yan. But take heart, I have overcome the world. Now, ba't ko ini-stress na small t lang yan? Kasi may coming talaga na big T na tribulation. Na hopefully, wala tayo dito pag nangyari yun. Dahil di natin kakayanin. Ito yung mga small t tribulation, ito yung mga common na mga nangyayari, na mga aguluhan sa ating mundo.
Sinabi na ni Lord na mangyayari yun. Pero ang maganda, ang sabi niya, pero kahit na mangyari yun, in me, you will have peace. James 1 verse 2, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Isaiah 26 verse 3, 2 Thessalonians 3 verse 16, now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all. Isaiah 26 verse 3, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. May isa pang verse. Colossians 3 verse 2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Now, may isa akong kwento na hindi ko, hanggang ngayon, tumatayo balahibo ko pagka naaalala ko na napagdaanan namin yun. Few years back, around 2012, madalas na kaming nagmi-minister sa iba't ibang bansa, in particular sa Europe. So, normally, may 10 akong kasama, pero this time, ang kasama ko 13. May kasama pa akong dancer na 3. Nung time na 2012, ang aking parang nasawaan na ako na pumunta sa ministry na yon kasi napagod na ako mag-isip paano ko papamasahian yung mga kasama ko. Kasi pag may nag-invite po sa amin, hindi, kadalasan date lang pinag-uusapan namin Hindi namin jahe na pag-usapan o magtanong ako, paano po pamasahin namin? Jahe. So, hindi namin nakasanayan yun. Pero, ang katotohanan, mabigat yung burden. So, ayoko na sana pumunta that time. Kasi nag-check na rin naman ako, walang Victory Liner papuntang London. Wala ring Super Ferry. So, talaga aeroplano siya. So, normally, pag mag-a-apply ka ng Schengen visa, 3 months in advance. Pagka mag-a-apply ka ng UK visa, 3 months in advance. Yun ang payo. Eto na. 2 weeks before we have to leave, tatawag na ako sa mga nag-i-invite para sabihin, sensya na kayo, di kayo maaarating ngayon. So, plan ko na yun. Pero that day, papunta kami ng airport ni Ate Susan. Hindi ko na maalala kung may susunduin kami or whoever. Punta kami ng airport. Dito yan yung daan dyan. Wala pa yung skyway na pag ganun nun Nung papunta kami ron, biglang may nakita kami na van. Nasa harap namin, may flag ng Germany. Papunta kaming Germany dapat. Tapos yung plate number niya, may number 3. Nagkatinginan kami. Kasi sabay kami na nagkaroon kami ng impression kay Lord na I will give you your visas in 3 days. Di sa inyo, mawiwirdohan kayo sa akin. Pero yun, sabi sa amin. Tanong, paano mo mapapatunayang si Lord ang nagsabi? Di subukan mo. Dahil karoon kami impression na in 3 days magka-avisa kami. Friday yun By Monday or Tuesday, Monday inasikaso namin yung mga paperworks. Tuesday nagsasubmit na kami sa UK Embassy sa application center. So binibilang namin, Tuesday, Wednesday, dapat Thursday lumabas na yon para mabigay namin sa German Embassy para sa next leg ng visa namin. So, nag-submit kaming Tuesday. Thursday, wala pa yung passport namin. Pero meron na kaming schedule sa German Embassy. Sabi nung isang kaibigan ko, ambassador, sabi niya, puntahan niyo pa rin kasi may schedule na kayo. Di pumunta kami. Galit na galit sa amin yung German consul. Sa Tagalog na lang hindi ko na Englishin. Sabi niya, niloloko niyo ba ako? Nag-a-apply kayo ng visa, wala kayong passport. Kasi nga, nasa UK Embassy yung visa, yung passport namin. Di kabang-kaba kami. Yung building pa naman nila, yung ang daming production number bago ka makaakyat. Dami mong uubarin, dami mong susurrender, tapos akaakyat. So, baba kami ni Susan, natawagan ko yung mga kaibigan ko sa DFA. Doon pa naman yan sa Makati. Nung naglalaad kami, may mga church doon na nakakilala sa amin. Yung habang may kausap ka, Pastor, pwede pa picture?
May kausap ka tuloy. So, sa madaling salita, sabi nung UK Embassy, kunin nyo na raw po, Pastor. Na ready na po. O di akit kami sa German consul. Sabi namin, babalik kami. Kunin lang namin. Galit na naman siya. Sige, kunin nyo. Bumalik kayo agad dito, ha. Kailangan by 5, bumalik na kayo. Aktum. German, eh. Di baba kami. Pagbaba namin, 13 kami. Pagbaba namin, sabi nung guard, tinmawag po yung consul. Akit daw po kayo uli. Akit naman kami. Namin. Kukunin ko yung application nyo, sabi niya. Pero bumalik kayo, dali niyo yung passport niyo. Opo, opo. Baba kami, takbo kami sa UK Embassy dito sa McKinley. Wala nang nakakapasok dyan. Kasi sa center ka pupunta. Pero dahil sa special appointment, pwede kami pumunta ni Susan. Punta namin. Pasok namin, yung Pilipina masungit. Ganun sa mga embassy, mas masungit yung mga Pilipina ron. Eh. Pasok namin. Sungit. Sabay. Romel, Susan Guevara. Kayo ba yung may concert? Opo, ate. Kayo ba yung naririnig ko sa TCAS? Opo, ate. Sige po, hintay lang kayo dyan. So, malis siya. Sabi ko kay Susan, kaya pala masungit, Christian. Bless, nakaka-bless. Balik siya. Binigay yung mga pakete namin, isa-isa. Praise God, pagdating namin sa van, binuksan namin ang lahat ng passports namin. May kasama kaming 4 na first-timer. Lahat may visa. 3 days. Sabi kasi ni Lord, 3 days. Ang problema, hindi na kami aabot sa German Embassy. Kasi 6 na. Tapos biglang bumagyo-bagyo. Tapos kinabukasan, Friday, Muslim holiday. Susan has the faith na sinabihan niya ako, hindi, punta tayong German Embassy. Sabi ni Lord punta kaming German Embassy, nasarado. Yung guard, ayaw siya paakyatin. Kasi, sarado ma'am. Ewan ko anong ginawa niya, napapayag niya. Sabi ng guard, sige po, makulit kayo Sige po, silipin niyo. Di, akyat siya. Sila nung pinsan ko na babae. Pagdating nila doon sa German Embassy, sarado nga. Kasi nga, holiday, tama si Kuya Guard. Di syempre, malungkot na sila, malungkot na kaming lahat. Mukhang guni-guni nga lang natin yung mukhang di nga lang tayo naligo. Yung 3 days. Eto na. Paglapit nila sa elevator, bumukas. Lo and behold, may lumalabas na German. Iba na siya. Hindi ito yung German na masungit. Hindi nga nila nakita to, hindi nga namin nakita yun nung nandun kami the other day. Sabi ng German sa kanila, German consul, ba't kayo nandito? Sabi, di in-explain nila, hindi kami umabot kagabi, nagbakasakali kami. Sabi ng German consul, hindi ko nga alam ba't ako nandito. Pero amin na yung passport nyo, kunin ko na. That was a Saturday. Monday, lahat ng passport namin, ni-release, may visa lahat. By Tuesday, lumilipat na kami papuntang Europe. Ganun lang kadali pag nangusap si Lord. Siyempre, hindi kayo makapalakpak. Nainggit kayo. Joke lang yun. Now, ano kinalaman yan dun sa yung trouble? Kasi sa amin, trouble yun. Pero naalala namin, importante kahit in the midst of trouble, we set our minds on Jesus. Ano ba yung pinangako niya sa atin? Siya yung, actually, na-rebuke ako doon kasi siya yung nagsabi na, hindi, punta pa rin natin. Sabi ni Lord, bibigay niya yun Pinangawaan lang naman namin yun. At again, ang secret doon, pag meron kang impression na, ito pinapagawa ni Lord Paano mo malalaman pinapagawa ni Lord? Subukan mo. Subukan mo. Sabi din dun sa verse, take of verse natin, importante ang prayer.
importante. Supplication, pero lahat ng yon importante with thanksgiving. Palagay ko doon tayo nagkukulang. Pag nagpe-pray tayo, pag meron tayong iniiyak sa Panginoon, kasi supplication is actually a higher form of prayer. Hindi na natin di-discuss ngayon dahil abuti tayo 5. Hanggang 3 lang ang pangako ko. Palagay ko dito tayo nagkukulang. Kasi kadalasan ng prayer natin, kulang sa pasalamat. Yung kahit mabigat ang pinagpe-pray mo, ang utos ni Lord, with thanksgiving. John 16 verse 24, until now you have asked nothing in my name, ask and you will receive, that your joy may be full. Ephesians 5 verse 20, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Now, kaya ba natin pagtiwalaan si Lord sa mga pangailangan natin sa buhay? At alam niyo kung ano magsasabi nun? Pag nagkaaroon tayo talaga ng panahon na manalangin sa Kanya. Mukhang itong kulang sa ating lahat. I'm not saying it's you, sa ating lahat. Ilan ba sa atin ang meron talagang significant time para manalangin sa Panginoon? I remember Martin Luther, sabi niya minsan, na-quote siya dito, sabi niya, I have so many things to do today. I only have 3 hours to pray for it. Ilan po dito yung katulad ko, nabibiktima ng busyness ng araw para magkaroon ng panahon na manalangin kay Lord. Pero actually, totoo yung sinabi dun sa isang kasabihan ng Pilipino. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming naiimbentong dahilan. Katabihan ng mga nakasticker sa jeep na barya lang sa umaga. We all have busy schedules. Sa amin, ang isa sa napansin namin na magandang time for us to pray as a couple, pagka nagta-travel kami, nagda-drive, papunta sa meeting, papunta sa ganito, yun yung time namin to pray. At ito po maganda, pag napagpe-pray mo, na-appreciate mo pagka sumasagot ang Panginoon. By the way, pag nag-pray ka, expect mo, sasagot si Lord. Kasi, kung di ka nag-expect na sasagot si Lord, ba't ka pa nag-pray? Ito, pwedeng baliktaran, kasi isa sa paraan din na matamo ang greater peace is pleasing God. O pwede rin baliktarin that you're doing God-pleasing things. Sabi ng Hebrews 11 verse 6, without faith it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Actually, sa Tagalog po, mas makapatindig, pasensya na po kayo sa Tagalog ko. Sa Tagalog, makapanindig balahibo. Pag sa Tagalog nyo binasa yan, sabi sa mga Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Noong mga early 90s, as we have been doing this ministry in worship, ang mga una ko pong nagagawa noon, mga ministries namin, mag-lead ng worship sa mga conferences, sa iba't ibang lugar, mga iba-ibang churches, nag-i-invite when we started recording. So, hindi maiwasan, may mga napupunta kami lugar na may mga nagpa-prophesy sa amin na mga pastors, both local and foreign pastors. At ang kasama sa kanilang sinasabi sa amin, dadalin kayo ni Lord sa iba't ibang mga bansa. That was in the early 90s. Ako naman, batang-bata na. I was about 21, 22 years old.
So niniwala ako doon. Kaya sabi ni Lord, dadalhin daw niya ako sa Amerika. May nag-invite sa amin. Magko-concert kami sa London, sa UK, sa Jerusalem, at saka sa North Carolina. Sa New Jersey, actually. Around 1996. May nag-prophesy sa amin. Di naniwala naman ako doon. Kaya nag-apply ako ng visa sa US at saka sa UK. Denied ako. Denied. Not once. Not twice. Not thrice. 8 times. Pwede na ako tawaging denial king. Tapos, pagbata ka, tapos nanampalataya ka sa mga ganung salita, naasahan ko kasi sabi, unti-unting mawawala, yung level ng pananampalataya mo lumiliit. Tapos until such time na na-realize ko, siguro nga pinapupunta tayo ni Lord, usap kami ni Susan, pero yung yung pwedeng Singapore, pwedeng Hong Kong, yung hindi mo na kailangan ng visa, or, hirap naman, sa Bacolod ka lang pupunta, na-offload ka pa. Yun, di ba? Yung Bacolod ka pupunta na pag hinalaan kang hindi ka na uuwi. So, yan, sabi ko, siguro, dun lang. Oo, dadalhin tayo ni Lord sa ibang bansa. Pero, ibang bansa rin naman yun Hong Kong, Thailand, sa ba tayo nagpunta no? Yun yata, Hong Kong, Thailand, Singapore, yung mga walang visa. Malaysia, until 2005, kasi hindi ko na-factor in yung God's timing. 2005, nangusap si Lord sa amin habang nanonood kami ng isang pelikula. Kaya dito ko napatunayan kahit saan pwede mangusap si Lord. Yung pelikulang pinanood namin, pelikula ni Cliff Richard, yung Summer Holiday, 1962. Sino pong naka-attend nung premiere night? Nangusap si Lord kasi galing siya London, papunta siya sa ilang mga city sa Europe. Habang nanonood kami, sabi ni Lord sa amin, dadaling ko kayo dyan. Dadaling ko kayo dyan. Tapos yung pelikula, worship kami. Worship time namin pamilya. Si Rachel noon, yung nagdaram doon. She was 3, 4 years old. Kuha ko yung gitara ko, nasa room kami. Worship tayo. Worship kami. Sabang nag-worship kami, nangusap uli si Lord. Kunin niyo passport niyo. I-declare nyo sa passport nyo, kahit kailan, di ka na madi-deny. Tinignan namin yung paligid namin, mukhang wala naman tao. So, sige, kunin natin yung passport natin. Wala naman mawawala Wala yung passport namin. Nilayans talaga namin. Sabi namin, in Jesus' name, may pinapangako si Lord, kahit kailan, di na tayo madi-deny. Ako lang naman actually, hindi sila nakaranas nun. After that, I got an invitation in Korea. Mahirap kumuha ng visa doon. Tapos jobless ako. Pero dahil nangusap na si Lord, nakarating ako ng Korea. Nakapag-lead ako ng worship doon. By year 2007, ang nag-i-invite sa akin sa United Kingdom, yung nag-compose ng Here I am to worship, here I am to bow down. Yung nag-compose ng Oh, happy day, you wash my sins away. Yung nag-compose ng Lunes, Hindi yun. Hindi yun. Nadala lang ako. Si Team Hughes, who became a friend. Wala akong... Pag tinignan ko yung requirement sa embassy, lahat yun ekes ako. Ang dala-dala ko lang sa application ko, kasi, bank account. Pag pinakita ko yung bank account ko sa kanila, baka mag-donate pa sila sa akin sa awa. So, hindi ko na sinubmit yun. Sinubmit ko lang invitation niya at passport ko. Nakita ko yung sinasubmitan ko Sabi ng mukha nung ate,
May nagsasayang na naman ng pera dito. Pero dahil nangusap si Lord, pinaniwalaan lang naman namin. After 10 days, papunta na ako ng London. I get it. We do what we can do in order to qualify for things. Pero alam nyo, darating at darating ang panahon, ilalagay ka ni Lord sa sitwasyon na walang magagawa anumang qualification na iniisip mong meron ka. When we applied for a US visa, 2014, yung mga nauuna sa amin, I have 8 million in the bank. Talaga 8 million Denied. Kasi eto na kami ngayon. Yung may 8 million, denied, paano kaya tayo? Naglapit namin doon sa consul. US Embassy, 2014. Obviously, maraming tatak pa nga passport namin. Kala namin, okay na Yung UK, Schengen visa, kung saan-saan. Mga bansang may visa talaga. Pero hindi pinansin ng consul yun. Alam niyo kung anong pinansin? So you've been to Vietnam. Kasi ang declaration ay missionary kami. Dahil sa pagbiging missionary namin, nagpunta kami Burma, nagpunta kami hindi po lang yung mga social na lugar pinupuntahan namin. Punta kami ng Burma. Doon sa Burma, every 30 minutes, brown out. Yung abang naliligo ka, biglang, tubig! Hindi pala 30 minutes, every 15 minutes. Kasi talaga tatagal paliligo mo kasi biglang mamamatay lahat. Tapos, yung mga sitwasyon na napasukan namin. Tapos sabi ng consul, 2 questions lang. Ni walang tinanong patungkol sa kung anong pera meron kami dahil wala. Pero after that, sabi niya, okay, you'll get your visas. Bakit? Sabi ni Lord, hindi dahil qualified kami. Minsan nakala natin qualified tayo, pero papakita ni Lord, kundi dahil sa akin, hindi mo mararanasan yan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. I'll close with this. 2 verses na lang. 1 John 3:23. And this is His commandment that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another, just as He has commanded us. Maraming nakakalimot, utos ni Lord na paniwalaan siya. A few years back, may isa akong message sa church na kung talagang believe ka kay Lord, believe, yung Tagalog, believe, you will believe Him. Baka minsan kulang tayo ng believe kay Lord, kaya hindi tayo maniwala sa sinasabi niya. At sa katotohanan, mas madaling maniwala sa sinasabi nung nasa paligid kaysa sa sinasabi ni Lord. Pero nawa, sa tulong ng kanyang banal na Espiritu, bigyan niya tayo ng wisdom, bigyan niya tayo ng discernment, bigyan niya tayo ng strength na sundin at bumilib sa sinasabi niya na dapat nating gawin. Alam niyo, magbe-benefit pagka narinig mo si Lord, tapos sinunod mo, anong sinasabi niya? Wala namang ibang magbe-benefit kundi ikaw. At yung mga nakapaligid sa iyo. And finally, I would like to close every message that I have wherever I am invited with this. Kasi hanggang ngayon, ito pa rin naman ang formula para sa greater peace. Simple lang siya. Matthew 6:33. Actually, hanggang 34. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. For our greater peace, eto wag nating kalimutan na si Lord inuuna talaga. Inuuna talaga siya. Now, yung verse 34, nagsasabi yon ng mga dahilan, ba't di natin mauna si Lord? Kasi, ang dami nga nating takot sa buhay.
So sa akala natin, kaya nating solusyonan yung takot natin sa buhay. Samantalang ang secret pala, unahin ang Panginoon. Sa English, ang sabi diyan, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I've observed this. Those who really seek, for those who truly seek. Yung talagang nahanap, talagang, Lord, ikaw po yung gusto kong maranasan. It really doesn't matter kung merong and all these things shall be added unto you. Ito malaking pagkakamali ng marami. Naglalaway dun sa and all these things. Ang tamang pinaglalawayan dyan, yung seek first His kingdom. Kaya nga I have concluded, those who really seek, it really doesn't matter if all these things shall be added unto you. Meron bang biblical basis yon? Meron. Yung storya ng 3 barkada ni Daniel. Kung kayo po ay buntis at naghahanap ng pangalan ng anak, pwedeng makonsider si Shadrach, Meshach, at Abednego. Wala pa akong narinig na kapatiran na pinangalan yung anak nila doon. Sino to? Ayan si Shadrach. Eto, si Meshi, si Meshach. Ato, di ko 4 anak mo, may isa pa, Nebuchadnezzar. So yung 3, Shadrach, Meshach, Abednego. Ano naman tungkol sa kanila na lesson? Nung sila ay ipapatapon dun sa pinakamalaking kalan ever. Kalan. Kasi ang parusa sa kanila ay ilalagay sa oven na 7 times pinainit. At ilalagay sila doon, hindi dahil may kasalanan sila. Ilalagay sila doon kasi sumusunod sila kay Lord. Ano ba utos ni Lord? Utos ni Lord, huwag kang luluhod kahit kanino. Ang utos ng hari, lumuhod kayo dito sa rebultong to. Ang kaso nila, sumunod sila kay Lord. Which is another lesson, hindi porket sumunod ka kay Lord, walang pangit na mangyayari sa iyo. May mangyayari, pero buti na lang, sumunod ka pa rin kay Lord. So tong 3, dahil sa pagsunod kay Lord, nakasuhan, napatunayan beyond reasonable doubt, kaya may death sentence. At ang death sentence nila, hindi electric chair, hindi pugot, hindi barel, kundi itutulak sa kalan. Nung final interview na nila with Nebuchadnezzar, sabi ni Nebuchadnezzar, sabi niya, last chance. Baka gusto nyo mag-recant. Baka gusto nyong lumuhod na. Ayan. Pwede na lumuhod. Alam niyo sagot ng 3? Sagot ng 3. Makapangyarihan ng Diyos namin. I'm just paraphrasing it. Makapangyarihan ng Diyos namin. Kaya niya kaming iligtas dyan. Pero ito yung nakatouch ng heart ko talaga. Yung pero. Importante yung word na yun. Pero. Kahit di niya kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod dyan. Yung greater peace, it's not the absence of trouble. Actually, yung greater peace sa buhay natin, mas na-experience when trouble is all around you. Hindi ko na natuloy yung story na, kasi, mukhang mainit na ulo nyo sa akin eh. 12 na eh. So, 3 minutes na lang. Ang kadugtong ng storya namin sa Europe na 3 days, tapos Tuesday, nasa Europe na kami. Nung nasa Germany kami, hindi namin alam paano kami pupunta ng Copenhagen. Kasi, ang budget namin hanggang Germany lang. Nung nasa Copenhagen na kami, hindi namin alam paano kami pupuntang Madrid.
Kasi ang budget namin na meron na kami noon hanggang Copenhagen lang. Trouble were surrounding us. Pero we went back to God and said, Lord, kayo nagdala sa amin dito at uuwi kaming may kwento ng kadakilaan at kabutihan niyo. Because of that, greater peace was with us. Kahit na ang daming pressures all around. Mga kapatid, ang nagbibigay lang talaga nun, Panginoon. May iniwan siya sa atin. Iniwan niya ang Holy Spirit sa atin. Nawa, hindi natin siya i-ignorin sa ating mga buhay. At lagi tayong magsasabi, Panginoon, kayo po ang magpalakas, kayo po ang magkabay, at kayo po ang mag-direct sa buhay ko. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong salita. Ang akin pong dalangin, Panginoon, yung sobra pakibawasan at yung kulang pakidagdagan sa aming lahat. At sa buong linggong ito, patuloy po kayong mangusap sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.